Hi, this is Nehemi Zayubai and welcome to my YouTube channel. Sa segment na ito ay pag-uusapan natin kung bakit may mga taong hindi na naniniwala sa Diyos. At totoong marami na po sila. O ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay atheist. Ang tawag nila sa atin na naniniwala sa Diyos ay theist. Na sila ay atheist. Ang ibig sabihin po ng atheist ay naniniwala silang walang Diyos o walang God na nag-i-exist, walang creator. So, bagamat sila ay 7% lamang ng world population, pero kung bibilangin po natin isa-isa, yung 7% ng world population, umaabot na po sila sa 450 to 500 million. Napakarami na rin po nila sa bilang. At sabi nga nila, bagamat sila ay minority pa rin, dahil 7% pa lang sila, ay hinihiling nila doon sa mga naniniwala sa Diyos na sila ay respetuhin sa kanilang paniniwala, na sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang tanong, bakit nga ba hindi na sila naniniwala sa Diyos? Marami silang sinasabing dahilan kung bakit hindi na sila naniniwala sa Diyos. Hindi po yun ang ating pag-uusapan sa segment na ito. Ang pag-uusapan natin sa segment na ito ay kung ano ang makabibliyang pananaw kung bakit hindi na sila naniniwalang may Diyos. Ayon sa kanilang sariling testimonya. No, dati silang naniniwala sa Diyos. Tapos, nag-alinlangan sila. No, lumilipas ang panahon, nagda-doubt na sila sa existing of God. At pagkatapos noon, hindi na sila naniniwala sa Diyos. So, titignan po natin sa illustration. Makikita natin po sa illustration yung stages of life of an atheist. Na una, naniniwala sila sa Diyos. Yung first stage po ay naniniwala sila sa Diyos. Ayon nga sa kanilang testimonya, ay meron silang religion na sinasamihan nung una. Sabi nga nila, sila ay Catholic, sila ay born again. Yun po yung napapanood ko dun sa YouTube. Sila ay nasa stage, yung unang stage ng kanilang buhay, habang sila ay lumalaki, sila ay naniniwala sa Diyos. At sinasabi nga nila, lumaki sila sa Christian family. So, ngayon, bakit meron silang stage na gano'n? Bakit sa una ay meron silang paniniwala sa Diyos? So, ayon po kay Solomon, Solomon po ay isa sa mga pinakamatalinong tao sa mundo, sapagkat ang kanyang kahilingan sa Diyos ay magkaroon lamang siya ng wisdom. At yung wisdom na yun ay nagpaunlad sa kanya. At sa kanyang pag-aaral ng buhay ng tao dito sa mundo, ang pinag-aralan niya po yung physical life. Everything in this world. Ang napatunayan niya lang ay everything is vain. May kulang pa. Hindi kumpleto. Useless. Walang saysay. Walang saysay ang buhay physical. Kaya nga sa kanyang pag-aaral, at isinulat niya nga po itong Ecclesiastes. Doon sa conclusion po ng kanyang Ecclesiastes ay naipakita niya na para mabuo ang buhay ng tao ay hindi lamang po sana dapat sa physical, dapat magkaroon rin po siya ng buhay spiritual. At sa mismong pagkatao, ganito po ang sinabi niya, ayon sa kanyang pag-aaral, ito po ang tao. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, at ang aking pong babasahin ay American Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. This is the end of the matter.
all have been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So kapag binabasa po ito at nakakarinig po ako ng sermon, ay nag-e-emphasis sila doon sa duty of man. Sabi niya, ang buong katungkulan raw po ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Pero hindi po ito nasa original na pagkakasulat. Kung papansinin po ninyo o sa inyong monitor, makikita po natin yung duty po ay nakapula. Pero hindi, kaya po nilagyan ng pula ay para ma-emphasize. Pero papansinin po ninyo, ito po ay naka-italic. Ayon po sa aming pag-aaral tungkol sa italic words na nasa Biblia, ito po ay wala sa original na pagkakasulat. Ito po ay dinagdag lang ng translator. Tapat naman po yung translator sa kanyang pagta-translate, no? At kaya po siya nagdadagdag ng word ay para lang makatulong. Pero this time ay mukhang hindi makakatulong yung nilagay niyang duty. Sapagat ayon sa kaisipan ni Solomon, ganito po ang kanyang isinulat. Alisin po natin yung duty kasi po ay naka-italic yun, ay dinagdag lang po yun. So, basahin po natin ito ayon po sa translation na walang idinadagdag. Translation na kung saan yun yung kaisipan ni Solomon. Ang sabi po doon sa 13 ay ganito, this is the end of the matter. All had been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole of man. So para mabuo ang buhay ng tao, hindi lamang po sa pisikal, dapat rin po na naandun po ang Diyos sa kanyang buhay at naandun po yung yung mga kautusan ng Diyos. So nung ginawa ng Diyos ang tao, naandun na ang Diyos sa kanyang kaisipan. At naandun na rin, inilagay na rin ng Diyos yung kanyang mga utos sa kaisipan ng tao. Kaya kung mabasa po natin dito sa Romans chapter 2 verse 15, ganito po ang ating mabasa. They show that the requirements of the law are written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and the other times even defending them. So makikita natin, ayon sa Romans chapter 2 verse 15, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, lahat ng tao, inilagay na ng Diyos ang kanyang kautusan sa kanilang mga puso. Isinulat na ng Diyos mismo ang kautusan sa kanilang puso. Bagamat ang mga Hudyo ay merong written law, meron rin silang law sa kanilang puso, kasama 10 ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. So, nung ginawa tayo ng Diyos, naandun na sa ating mga puso yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos. At sa Biblia po, pag sinabing puso, ito po yung isip. Kaya sa illustration, makikita po natin, nung una, ang ating brain, no, ay punong-puno, ay pinupuno ng mga kautusan ng Diyos. Kaya nga doon sa Matthew chapter 4 verse 4, nung tinutokso ang ating Panginoong Kristo ni Satanas, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo ay ganito. At ito po ay mababasa rin po natin sa sulat ni Moses. At ganito po ang ating mababasa. Darapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yung ating pong brain na punong-puno ng utos ng Diyos, dapat pa rin po natin itong sustentuhan ng mga salita ng Diyos. Pakainin po natin ng salita ng Diyos, yung ating brain, yung ating puso, yung ating espiritu, ng mga salita ng Diyos upang tuluyang mapuno ang ating utak ng mga salita ng Diyos. Upang tayo ay huwag mawalan ng paniniwala na meron ng Diyos. So, yun yung stage ng mga atheist na sila ay naniniwala sa Diyos. Bakit dumating yung stage na
nagda-doubt na sila sa paniniwalang may Diyos. Nag-aalinlangan na sila sa paniniwalang may Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi po ay ganito, at ang aking babasahin ay ang Biblia. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So makikita natin, kaya nagda-doubt na po sila. Unti-unti na po silang binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito. No? ng mga katuruan ng sanlibutan ito, nabubulag na po sila. Kaya nga, pati yung kanilang pananambahan, nawawala na rin ang saysay. No? At hindi lang ang Diyos na nakararamdam niya, pati sila nakararamdam na wala nang kabuluhan yung kanilang ginagawang pagsamba. Ang sabi po doon sa Marcos chapter 7 verse 7 ay ganito, dalagot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral mga utos ng tao. So yung pong kanilang brain ay binusog na nila ng mga katuruan ng tao. At mapapansin po natin dito sa illustration na ito ay yung kautusan ng Diyos ay maliit na lang na portion ng kanilang kaisipan, ng kanilang puso, ng kanilang espiritu ang ino-occupy. At sila ay nadadominate na ng mga katuruan ng tao. So ang kanilang utak ay napupuno na ng ng science, philosophy, evolution, naturalism na pawang mga katuruan ng tao at katuruan na may kinalaman lang po sa physical na buhay na ito, at hindi sumasakop sa spiritual. At dahil doon, dumating po sila sa stage na na sila po ay hindi na naniniwala na may Diyos, sapagkat nilaso na po yung kanilang kaisipan. At katunayan, tuluyan na nilang nilisan ang mga utos ng Diyos. So pag nilisan po yung utos ng Diyos, natural, wala na sa kanilang paniniwala na meron ng Diyos. At ganito po ang ating mababasa dito sa Marcos chapter 7 verse 8 to 9. At ang Biblia, ganito po ang ating mababasa. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, nakalulungkot, nung una ay nagda-doubt lang sila. Pero sa ngayon, hindi na po sila nagda-doubt. Tiyakan na nilang itinakwil na merong Diyos na lumalang sa kanila. Bakit? Yung pong kanilang utak ay na-dominate na ng mga teachings of men. At nawala na po, hindi na po nasuplayan ng mga salita ng Diyos. At tuluyan na pong nawala yung mga kautusan ng Diyos sa kanilang mga pag-iisip. At totally, nawala na rin sa kanilang pag-iisip ang Diyos. Hindi na po nasakop ng kanilang pamumuhay, sapagkat lahat ng ipinasok nilang katuruan ay katuruang pisikal at wala na po silang naipasok na katuruang espiritual sa kanilang mga puso. Science, philosophy, evolution, naturalism, yun po yung ipinasok nila sa kanilang mga pag-iisip. Kaya nga, dumating na sila sa buhay nila na hindi na po sila naniniwala sa Diyos. Hindi na po nila nararamdaman ang Diyos. Kaya nga, sa kanilang pangangatuwiran, para sila makumbinsing muli na may Diyos, ipakita natin ang Diyos. Kailangan maramdaman nila ang Diyos doon sa kanila sa 5 senses ng tao. Yung sense of sight, sense of smell,
sense of touch, sense of taste, na yun po yung mga senses na gusto nila na ang Diyos ay maramdaman nila. Pero ang Diyos ay Espiritu at mararamdaman lang natin ang Diyos kung tayo po ay buhay sa ating Espiritu. Kaya nga siya po sa Pablo, yung sulat niya po sa mga taga-Kolosas, ay binigyan niya ng warning ang mga taga-Kolosas na sana ay huwag maniwala sa mga katuruan ng mga tao. Huwag silang mabihag. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 2 verse 8 ay ganito, "Take heed lest there shall be anyone that make it spoil of your thought of you through his philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." So sa Tagalog po natin mabasayan, sabi po, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Kaya nga, ako ay pinag-iingat ni Apostol Pablo, kayo man ay pinag-iingat ni Apostol Pablo, na huwag pababayaan na ang mga katuruan ni Kristo ang bumalot sa ating puso at kaisipan at sa ating espiritu. At huwag nating hayaan na sakupin tayo ng mga katuruan ng tao. Sapagkat kapag tayo ay nalason na sa mga katuruan ng mga tao, na ang napawang mga katuruang pang pisikal lamang, unti-unti nang mawawala ang buhay espiritual natin at unti-unti nang maniniwala tayo na walang Diyos. So, ingat po sa ating pong buhay. Kung inaalala po natin yung ating physical life at sinusustentuhan natin ang ating physical life upang ito ay manatiling mabuhay, intindihin po natin at bigyan rin po natin pansin ang ating espiritu at busugin natin to ng mga aral ng Diyos upang tayo po ay huwag mahawa sa turo ng mga tao na mag-uuwi sa atin na tulad ng mga ateista na hindi na po naniniwala sa Diyos. Sana po nakatulong ang segment na ito sa inyo na maintindihan kung bakit ang mga ateista na humihingi ng respeto sa atin ay hindi na naniniwala sa Diyos. Huwag tayong magalit sa kanila kundi kaawaan sila sapagkat yung isang parte ng kanilang buhay ay nawala sa kanila. Nananatili na lang sila sa pisikal na buhay at wala na sila sa pamumuhay espiritual. Bagamat sila'y buhay, sila ay patay espiritual sa Diyos. Kaya dumating na sa puntong hindi na sila naniniwala sa Diyos. At kung kayo po ay nag-enjoy sa video ito at meron po kayo natutunan, sana po ay mag-subscribe na kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bago pang video na akin po i-upload. Mag-thumbs up na rin po kayo at share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron kayong comment, mag-comment na rin po kayo. Para sa ganon ay malaman ko yung inyong saloobin dito po sa video ito na akin po ginawa. At sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod pang mga video na akin po i-upload. Ako po si Nehemie Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyong pagtatangkilik sa channel ko ito. At sana po huwag niyo pakalimutan yung mga video na sa inyong harapan at kung gusto niyo po mag-subscribe, pindutin niyo lang po yung below sa gitna. Muli, maraming salamat po sa inyo.